Welcome to my informative channel, BQ is TV. Unang-una, alamin ang lugar kung ano ang sitwasyon sa panahon ng tag-ulan bago umpisahan ang pagplano. Dito sa amin, itong ang sitwasyon sa nakikita kung panahon ng tag-ulan. Kaya pinaghandaan at mayroon tayong paglalagyan sa mga manok kung tag-ulan. Bago tayo magparami sa mga manok, gumawa na tayo ng paglalagyan sa mga malalaki. Ganon din sa mga stag at mga ranging area na nakahanda. At paglalagyan ng sisiw nakadepende sa kanilang mga edad. Ito ang paglalagyan ng sisiw after 1 week up to 1.5 month. Sa pagbaba ng mga ito, dagdag prevention kung nandun na sila sa ranging area. Gumawa tayo ng paglalagyan ng mga sisiw ng day old pa lang at naka-immunize na sila. At sa gabi, lagyan ng towel ang pinaglagyan nila para hindi sila makagat ng lamok. Sa breeding, 1 month preparation, may familiarization sa broodcock pati ang mga inahin na magkatabi para hindi maghabulan kung sa panahon na ng kanilang pag-breeding. Sa 1 buwan na preparasyon, nandoon na ang pagpaligo, pagpurga, ang bitamina, at ang control sa pagkain. Dito sa amin, always prevention and monitoring ang aming ginagawa. Bawas sa problema kung hindi man nawawala. Panatiliing malinis ang lugar at magbigay ng disinfeksyon. Ang pagtapon sa dumi ng manok o ipot ng manok, kailangang ilibing para hindi mangamoy. Ang pagbreeding ng maramihan, kailangan tatama sa paglagay ng wimban at sa mga derby na sasalihan. Sa panahon na iyon, nandoon ang mga buyer at ang mga financier na gustong sumali sa derby. Panandalian, nandito sa loob ng bakuran ang mga manok para hindi makainom ng marumi na tubig. Ang lugar na ito ay pwede nating gawing breeding area o gawing ranging area sa mga sisiw na ibababa galing sa pinaglagyan. Sa lagayan na ito, nandito ang mga inahin na iba-ibang klaseng bloodline. Dahil off-season sa breeding sa ngayon, naka-standby ang mga incubator. Kung maramihan ang sisiw na ating ipalalabas, kailangan battery style ang ating gagawin. Magkulikta ng mga itlog at ilalagay sa refrigerator at 2 weeks, sabay-sabay silang ilod sa incubator. Sa pamamaraan na yon, sunod-sunod ang paglabas nila, kaya hindi mahirap ang feeding procedure. At ito naman ang mga material na atin magagamit. Hanggang dito na lang at huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa susunod na video.